Hindi, parehas lang naman siya yung observations natin yesterday. Masaya naman siya kasi yung pinapasok yung apo niya. Ay, okay. O, yung anak ko na maliit na 4 years old. Okay. So, medyo in good spirit siya ngayon na nakita niya yung apo niya na babae. 4 years old. So, Ibig talaga si Tatay Digong sa mga apo, no? pati yung yung, Ilang apo po? yung anak ko, yung isa rin na 11 years old. Yun lang naman. Wala akong bidin sa mga apo. Wala naman, ano lang daw. Dapat daw bumili na ako ng college plan para sa mga bata para paglaki hindi na gagastos. Tama naman. So, yun more on sa education ng mga apo niya. Yung pinag-usapan namin. Ano dong tinatanong niya kung ano maging gustong profession in the future. Ganun lang. More on family. So, yung immediate family niyo po ang nakapasok ngayon? Yeah. Wala yung mga kapatid? Wala pong discussion on politics, national issues? Well, sinasabi ko lang kung ano nangyari nung midterms na overwhelming nga yung resulta na nakuha natin despite of the fact na opposition tayo ng admin ngayon pero may mga pumasok tayo ng mga senador at hindi rin nakuha talaga ng presidente yung pinagyayabang niyang 12-0. So yun, it's inuulit ko lang sa kanya. Kasi minsan nakakalimutan niya na yung mga anong nangyari nung midterms. And nagtatanong sa 2028 kung bumusta yung kapatid ko, tatakbo daw ba? Sabi ko, hindi ko alam. Siguro, depende. Yun. It's better pag yung kapatid ko yung nagsabi nun, sumagot sa tanong niya. Pagkakasibak po kay Diwata na nabanggit niyo sa kanya? Hindi ko nabanggit. Actually, wala rin naman talaga akong pakialam na sa tao na yan. Mayor, tinanggal po si General Torre as PNP chief. Sa tingin po ninyo, Mayor, diversionary tactic ba ito ng administrasyon? Or Hindi ko talaga alam. Pero, lilipat lang siya sa ibang department? no, hindi talaga. Kasi, kung naging chief PNP ka na, tingin ko, demoted talaga siya. Because, wala nang mas mataas pa dyan sa pagkapulis mo. Diba? Hindi ka naman pwede ilagay sa ibang appointed position like CID, NBI. Yan naman yung appointed ng demoted siya. So tingin ko may internal na conflict talaga na nangyari dyan. Internal conflict yan. Hindi naman din clear yung statement ng Malacanang kung bakit siya tinanggal. So Anong tingin niyo po sa kapalit si General Natato? hindi ko talaga alam. I do not know these people. Mayor Baste. But for sure, kung may papalit man na chief PNP dyan, may talaga yan. May order talaga yan na puntiryahin tayo. Yun naman lagi eh. Hindi ka naman maging chief PNP pag wala kang gagawing katarantaduhan against sa amin mga Duterte o sa mga supporters natin. Sabi nga ni Senador Bato, galit siya kay General Torre pero naawal siya. Dahil, Hindi ko alam kung bakit yung statement na ganun. Politiko rin naman siya, so bahala sa sinabi niya. Pero sa ako, immaterial yung kay Torre, tapos na yung lahat eh. So, kung ano man yung reward niya nung kinuha siya, wala na, tapos na. Yung tatay ko nandyan na sa ICC. Mayor Baste, do you think that yung pagkasibak kay General Torre is to divert the attention of the public doon sa issue ng anomalous flood control projects right now? Hindi naman siguro. Mas more on tingin ko talaga internal conflict yan kay Torre. Hindi sila nagkakasundo kasi nagsimula na yan nung kay Remulla, di ba? Nagkakasagutan sila.
hindi mo naman din masasabi na diversionary tactic because the president himself ay ginagamit niya yung flood control projects na PR niya. So I think it's blowing up on his own face right now. Siguro pwede. Kasi gusto niya maging parang tagapagsalita ng mga nangyayari sa flood control projects, and yet going back sa sinabi ko yesterday, responsibilidad niya naman talaga yon. Dapat, in the first place, he did not allow it to happen. Yun naman talaga dapat. Mayor Baste, on a different matter, what is your comment about the statement of Senator Riza Ontiveros about the extradition of Pastor Apollo Kibuloy doon sa kaso niya, allegedly doon sa United States? Do you have a comment about that, sir? Hindi ko alam kung ano talaga yung problema ng US kay Pastor Kibuloy. Pero alam niyo talaga, mga Amerikano, pulis-pulisan yan sa mundo. Tingnan niyo, kahit saang lahat ng mga bansa na pinuntahan ng mga yan, lalo na dito sa mga Arab countries, sira talaga. You think of one country na pinuntahan ng mga yan na hindi nasira at hindi binomba o walang nangyaring rehimen palit. They operate like differently. They're the hegemon. So there's nothing you can do about it. They have the weapons, they have the power, they have the resources to do what they want anywhere in the world. So kung ano yung issue nila kang Pastor Kibuloy, hindi natin alam, but has always been the case. Everywhere they go, they just, pain and suffering will ensue. Yun talaga ang nakikita ko. Mayor, parang kapareho kasi nangyari kay Tatay Digong na sabi nila wanted daw ng Interpol, hindi naman. Itong kay Pastor Kibuloy, sabi nila request of extradition ng Amerika, sabi ng DFA wala namang ganung request. Tingin nyo, sasapitin din ni Pastor Kibuloy yung sinapit ni Tatay Digong na Pilipinas magsusurrender sa kanya sa Amerika? Probably kasi kita niya naman si Bongbong noon isa puppet of the Americans. You really think na makakapasok ng ICC detention center si Rodrigo Duterte if this was not a NATO country? You have to remember that. So it's the Western world that we're up against, and because they do not, ayaw kasi ng mga Amerikano na sumasagot ka. Lahat ng sumagot sa mga Amerikano, sina Gaddafi, Saddam Hussein, mga yan, it's either kung hindi namatay, pinatay, nakulong. So that's the reality. They're the hegemon, you cannot do anything about it. Mayor, may mensahe ka ba sa mga kababayan natin Pilipino sa preparation sa hearing po ni PRD ngayong September 23? Well, sabi nung hindi naman kalaban, but those who, the opposition, I think they will gather. Paramihan lang naman to. Punta tayong lahat dito. Kita tayo dito sa confirmation trial ni so that they will see kung gaano tayo kadami talaga. We proven that sa midterms elections. We proven that 2016 ng pagkapanalo ni PRD. And itong confirmation trial, if they are, what's yung tawag, hagit sa Tagalog, yawa? Hinahamon. Kung hinahamon nila tayo na they will, gather, they will congregate to make a demonstration, then we will also accept the challenge. So, yung mga interesado, if you want to, fight for former President Rodrigo Roa Duterte,
be here in The Hague. We will gather ourselves peacefully and show all the support that we can. So, our strength is in our numbers. Mayor, ano na lang po, mensahe po sa mga kababayan nating mga Pilipino buong mundo na patuloy na nagmamahal sa pamilyang Duterte, sa inyo po Mayor at sa mga kababayan natin sa Davao City. Okay. Ganun pa rin. Tuloy lang. Kung ano yung plataforma ng tatay ko noong 2016, lalo na yung mga talagang naniwala sa kanya noon pa, mula nung simula pa lang, yung plataforma niya is against drugs and corruptions and against criminality. Tuloy nyo lang yung suporta doon at paniniwala na maibabago pa natin yung bansa natin. And yung tunay na pagbabago, siguro hindi naman makakakuha ng ganitong klaseng suporta yung tao na yan na nandyan ngayon sa loob ng ICC, spending their own money, using their own time, kung walang nagawang maganda yung tatay ko. So tuloy nyo lang. Paglalabas yan, okay. Nandyan yung kapatid ko. If she will bid for the 2028 elections for the presidency, pwede yun. Hindi natin alam. Diyos lang nakakaalam ng lahat. Yes. So, yan. Just pray for each and every Filipino. Just pray for the country. Just keep on moving forward. Di talaga madali ang buhay, pero sipag at pagkikipagtulungan lang talaga yan. Ganun lang. Gusto mo, if you want to build a country na the country that you aspire for. Mayor, kami sa Cebu, ikaw talaga yung presidente na. Presidente sa Homeowners Association siguro na. Hindi talaga sa 28 sa Philippines, ikaw talaga. Okay na si Mayor sa Davao. Ayaw na. Yung talaga Ako isag-asar ako sa gobyerno kay wa ko'y laing nibaw ang trabaho manggod. Political science ko graduate eh. Pag dili ko mosud og gobyerno, basig call center ko, maestro, di ra ko kutob. Mura na ako ang it's your destiny. bot lang. Ginoo rin na kay bawa ta kabaluan na kapoy kay di man guna sa butang nga ginapangambisunan. Kita nawa ko amahan oh. Ang ambisyon sa nga nasa iya kang una-una nga purma sa nasod na iyang gusto. Unsay gibuhat sa iya ka. Ay, hindi ko comment po sa gusto kong mangyayari ni Senator Robin Padilla na yung mga elected official daw po is really magpa-drug test. Maganda talaga yan. Yun lang the best. Maganda talaga yan. Para matapos na yung usapan na yan. Maganda yan. Kung kakasalang talaga yung presidente, yung lahat ng mga elected officials, wala mong problema yan. Para alam mo na yung mga nagdedesisyon sa mga opisina natin na inuupuan nila, nasa tamang pag-iisip. Importante yan. Okay talaga yan. Meron pa questions? Kung wala na, kasama po niya yung buong pamilya niya, pero can we have a few minutes for pictures po? Okay lang. Okay, dito po ang